At tayo po mga minamahal ay dadako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain. Hallelujah, ito ang pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, lahat po ay inaanyahan tumayo, hallelujah, upang magbigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na ito po ay dadalhin ng ating beloved ordained preacher, Fred De Ases. God bless you po, beloved Brother Ronitan. Tayo po manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat para po Jesus sa matamis, banal, na presensya, yung pinadama sa wasamin. Salamat para mahal Panginoon sa paglangis po sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalist, yung nilangisan, at sa pagbibigay, salamat po sa mga anak niyo matatapat. At sa pag-aaral salita ko magpala sa ganaan ko, wala akong magawa. Umasa naman ko sa inyo sa unang dalangin mga pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Aming sinasaway lahat ko ng kaaway. I bind the yoke of Satan in the name of Jesus. Timo sa bilipan daw, kasal, right now. In the name of Jesus. In the name of dearest Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede natin manapay noon. Wala sa lahat, nais ko po muna magbigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang ating Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. The King of Kings and the Lord of Lords. I'd like also to give double honor and respect to beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Rinas Almeida, our beloved Mama Dears, and mga beloved children. Nabati ko rin natin mga beloved co-preachers, mga elders, mga warriors, mga beloved co-workers, mga wait, manunugtog, at sa inyong lahat na mahal, magandang tanghali. Purihin po ang ating mga Panginoon. Kindly pakibasa. Isaiah chapter 65, verse 17. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 65, at talata po ay 17 hanggang talatang 25. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. At ang dating mga bagay ay hindi maalala o mapasaisip man. Ngunit kayong mga tuwa at mga galak, magpakailanman sa aking nilikha, sapagkat narito, aking nililikha na kagalakan ang Jerusalem at kaligayahan ang kanyang bayan. At ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligaya sa aking bayan, at ang tinig ng iyak ay hindi na maaari pa sa kanya o ang tinig man ng daing. Hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay o na matanda man. Hindi na lubos ang kanya mga karawan sapagkat ang bata ay mamamatay na may 100 taong gulang at ang makasalanan na may 100 taon ang gulang ay susumpain. At sila'y mga tatayo ng mga bahay, at ang mga yaoy kanilang tatahanan, at sila'y mga uubusan, at magsisikain ang bunga niyaon. Sila'y hindi magtatayo, at iba ang tatahan. Sila'y hindi magtatanim, at iba ang kakain. Sapagkat kung paano ang mga karawan ng punong kahoy, ay magiging gayon ang karawan ng aking bayan. At ang aking mga pinili ay mga gagalak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. Sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan o mga nganakman para sa kasukunaan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. At mangyari na bago sila magsitawag, sasagot ako, at samantalang sila'y nangagsasalita, aking didinggin. Ang lobo at ang kordero ay manginginaing magkasama, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka,
at alabok ang magiging pagkain ng ahas. Sila'y hindi mananakit o magpapahamak man sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon. Ito po yung binasa natin. Ito po yung buhay na walang diablo. Life without the devil. Kasi yung binasa natin, ito po yung millennial reign of our Lord Jesus Christ. Ikukulong po si Satanas, ikukulong 1,000 taon. So, napakaganda ng buhay pala. Napakaganda ng buhay without the devil. Meron pong walang crime, matindi ang prosperity, matindi ang pagpapala. And unparalleled peace. Hindi mapantayan na kapayapaan. Yan po yung nabasa natin. Kasi wala pong demonyo dyan. Satan was imprisoned for 1,000 years. So, yun po mangyayari sa, napakaganda mangyayari sa darating. After the rapture, yung pagdagit ng mga banal na will happen anytime, now, na mahal. And sa iba, parang wala lang. Kasi, ang sabi ng Biblia, ang pagbalik ng Panginoon during the rapture, parang wala lang, parang ordinary lang. Parang simpleng-simple lang. Ganyan po sa rapture. Hindi po katulad ng pagbaba ng ating mahal na Panginoon at the second coming, that He will physically be seen by all people in the world. Sa kanyang pagbababa dito, ang tawag po dyan, second coming, makikita po sa lahat ng mata, sabi ng banal na kasulatan. But in the rapture, parang ganito lang, simpleng-simple lang. Walang masyado kang makikita mga physical na mga signs. Second coming, pababalapin nun, mayroon mga palatandaan na makikita mo mangyayari. Kasi magkakaroon ng gera, then the reign of Antichrist, yung mga Kristiyano habulin, uusigin, yung mga naiwan sa rapture dito. Pero sa rapture, minamahal, na mangyayari kahit anong oras ngayon, ay ganito lang po kasimple ang mangyayari. Parang wala lang. Kaya, sinasabi ng masulatan, lagi tayo maghanda. Oras-oras, araw-araw. Kasi, yung mangyayari, parang simpleng araw lang, minamahal. Amen ba, minamahal? Kaya, dapat lagi tayong alerto, lagi tayong nakabantay, lagi tayong mainit naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Diba? So, praise the Lord. So, life without the devil, walang crime. Yan, binasa natin. Yun po yung millennial reign of our Lord Jesus Christ. 1,000 taon. Yung binasa natin na kanina. Verse 17, for behold, I create new heavens and new earth, and the former shall not be remembered, nor come into mind. But be ye glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy. Matindi po yung kagalakan kasi wala yung demonyo. Ito po ang demonyo, ito po yung nagbibigay ng lahat ng problema sa mundo. Lahat ng mga kahirapan, pagpatay, kaguluhan, karamdaman, kamatayan, kasi may demonyo, yun po yung dahilan na mahal. Matindi ang corruption, kahit saan ka magpunta, na mahal. Kahit yung may mga tumatawag sa akin, namumulima sila sa swab test. Kahit doon sa mga lugar nila, napapaswab test sila, sinisingin sila ng malalaki. So, lahat may corruption kahit saan ka pumunta, na mahal. Kahit yung pandemic, pinagkakapirahan ng maraming korap. Na mahal. Ngunit, hindi natin masisi sila kasi wala silang Kristo sa puso. Mga tao na yan, nakatutok lang sa mga bagay na pansamantala. Ngunit ikaw, kahit ikaw nanonood ngayon, kung gusto mo magligtas, gusto mo pumunta sa lugar na mapayapa at walang kamatayan, ngayon ka na maglingkod sa mahal na Panginoon. It is now high time for you to awake out of sleep.
Matagal ka na buhay sa kasalanan, hanggang ngayon nabubuhay ka pa rin. Wala kang iniisip, paano ka lang makalamang sa iba? Dinadaya mo lang sarili mo. Hindi ikaw yan. Dinadaya ka ng kaaway. Kailangan tumawag ka sa Diyos para magbago ka, para magmana ka ng buhay na wala hanggan. Amen? So, life into the devil, mayroong unparalleled peace, matinding kapayapaan. At yan mga salita na yan ay totoong-totoo, mapagkakatiwalaan yan. Kung hindi ka naniwala, kasi maraming mga tao din naniwala. Sabi nila, hindi raw totoo yung impyerno. Yung impyerno raw ay yung, nandito lang daw sa lupa. Pag mahirap ka, magulo ang buhay mo, impyerno daw yan. Hindi sila naniwala, mayroong physical hell. But your unbelief, if you do not believe that there is a hell, your unbelief cannot affect the truth of the Word of God. Amen? Kahit hindi ka maniwala, hindi yan makakapagbabago sa katotohanan na meron talaga impyerno at lahat ng mga tao na hindi naglilingkod sa malapinon. Those who rejected the gospel of Jesus Christ will be thrown into the lake of fire where worms diet not and the fire is never quenched. Malakas ang loob ng iba magsabi, wala rin impyerno. Pero, nagkakamali po kayo pag ganyan ang paniniwala ninyo. Nagkakamali po tayo. Dahil ang pangako ng mahalapin, ang salita ng Diyos, the Word of God, whether you believe it or not, will remain forever. Heaven and earth will pass away, but the Word of God shall never pass away. Amen? Kaya pinagpala kayo, mga kapatid, lahat mga Christians, maging sa manonood sa inyong mga bahay, pinagpala kayo pag ikaw may takot, pag ikaw naniniwala sa salita ng Diyos. Ikaw ang pinagpala dahil isang araw mayroon may pupuntahan yung mga tao na naniniwala na may Diyos, may salita ng Diyos katotohanan, minamahal, may pupuntahan na lugar na kung saan wala ng kahirapan, wala ng kamatayan, wala ng mga problema, walang virus, wala ng mga krimen, wala ng mga pagpatay. Doon puro katuwiran, kabanalan at puro kabanalan at buhay na walang hanggan. Amen? Napakalinaw yan. Sinasabi naman ng sulatan. Verse 19, and I will rejoice in Jerusalem and joy in my people, and the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying. Tingnan mo, wala na maririnig ng mga pagtangis doon sa bagong lupa. The millennial reign of Jesus Christ. The paradise that was lost because of the transgression of Adam and Eve will be restored. Ibabalik yan. Amen? Ibabalik yung paraisong nawala. Minamahal. Kaya wala na marinig ng mga pagtangis. And the voice of weeping shall be no more heard. Hindi na maririnig. Ngayon, ang daming mga pagtangis ngayon. Minamahal. Sa buong mundo, maraming tumatangis. Ang daming namamatay, walang kalaban-laban. Sino ang may gawa? Sino may gawa niyan? Wala nang iba, kundi Satan. Yung devil, yun ang may gawa niyan. Because Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Ngunit, mayroon din mga tao si Satanas. Yung mga ginagamit ng mga tao. Kadalasan ginagamit ni Satanas sa mga tao. Yung mga tao na nakatingin lang sa mga bagay na pansamantala. Yan po yung mga tao ginagamit ni Satanas. They are instrumental to the death of millions of people in the world. Hallelujah. Ngunit, pinagpala ang mga taong naglilingkod sa malapinon. Pag nandito ka sa tunay na iglesia, pinagpala ka. Dahil secure ka dito. Sigurado ka dito. Ang mga sakripisyo mo, hindi sayang dito. Amen? Yung mga kahirapan dinaranas mo habang naglilingkod ka, hindi po sayang yan. Lahat yan ay may gantimpala pagdating ng araw
Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Wala nang mga pagtangis na maririnig. Ang tinutukoy mo dito yung millennial reign of our Lord Jesus Christ. Yung 1,000 years na paghahari naman ng Panginoon. Mangyayari yan after the second coming. Yung pagbaba natin sa Kristo sa lupa. Una muna rapture, then tribulation, then bababa malapit sa Kristo, makikita lahat ng mata, makikita na lahat ng tao. Meron nga balibalita ngayon na gagayahin daw ng mga antichrist yung pabalik ng mga Pinoon. Gagamitin lang hologram daw. Alam yung hologram? Kunwari may babalik siya, makikita doon sa sa alapaap. Kayang gawin niya dahil sa teknolohiya, kaya po gawin yan. Minamahal. Kaya po gawin. False rapture, kaya yung lagayahin. May mga balibalita ngayon. Pwede mangyari yan, minamahal. Dahil ito mga antichrist, lahat gagawin para dayain ang mga tao. So alam naman natin na ang sandata ng kaaway, the number one weapon of Satan is deception. Pero ang mga pinili ng Diyos, hindi po kaya dayain ng kaaway. Amen? Hindi kaya dayain. Bakit? May espiritu tayo ng Diyos. Mararamdaman natin. Mangungusap ang mahal na Pinoon sa atin. Kung yan ba ay totoo o hindi. Amen? Purihin ang ating mahal na Pinoon. So, ano sabi dito? Sa verse 20:65 ng Prophet Isaiah. There shall be no more dance and infant of days. O wala na raw mga nor an old man that not fill his days. Lahat ay mahaba ang edad sa millennium. Minamahal, 1,000 taon. For the child shall die 100 years old. Hindi mo yung bata. Yung bata na mamatay, 1 taon, isang daan ang edad. So mahabang edad ng tao dito sa millennial reign. Hindi pa to eternity, yung final eternity. Pero sa mga glorified body na nakasama sa rapture, kasi pag rapture kasi, pagdating ng millennial reign, yung mga na-rapture, kasama yun dito, babalik, maghahari. Pagbalik mo na pa yun, kasama yan, maghahari ng 1,000 taon. Amen ba? Mahal? Yan po ang sequence sa banal na kasulatan. Pero yung mga naiwan dito, na hindi natataka ng 666, kasi may mga area sa buong mundo na hindi masaturate ng Antichrist. May mga lugar po na hindi masyado ma-penetrate ng mark of the beast. May mga lugar po sa mundo. Hindi lang natin alam kung saan lugar yon. Kaya may mga tao pa rin may iwan dito. Then, may mga Kristiyano rin may iwan. So, mga naiwan dito, pagbalik ng ating malapin during the second coming, kasama yung mga na-rapture, yung mga tao na yan, automatic maliligtas. Palakpakan natin malapin noon. Amen? Automatic. Kasi, wala na pong demonyo. Aalis na po ang kasalanan, babalik yung paraiso. Minamahal. So, mag-aasawa pa sila. Kasi hindi pa naman sila glorified body. Yung mga nakasama sa rapture, yun lang yung pinalitan ng katawan na walang pagkasira. Pero yung naiwan dito na maliligtas dahil babalik ang mahal na Panginoon, mag-aasawa pa yan. Kaya dadami uli yung population for 1,000 years. Babalik uli yung maraming tao, minamahal. But the sinner being 100 years old shall be accursed. And they shall build houses and inhabit them. And they shall plant vineyards and eat the fruit of them. Siya mo, magtatayo sila mga bahay. Natural na mga tao ito. May mga natural pa na tao dito. Lalaki ulang population. Minamahal. Magtatayo ng mga bahay, titirahan nila. Magtatanim sila ng mga halaman at kakainin nila yung mga bunga niyaon. They shall not build and another inhabit. Sila ay magtatanim, hindi sila magtatayo at ang iba naman ang titira. Ganun po doon. Kasi wala lang kasalanan doon during the 1,000 years. Walang demonyo, minamahal. Kaya lahat ay pantay-pantay, minamahal. Anong pinagpagalan mo? Yan ay papakinabangan mo. Amen? Hindi ka magtatayo at iba ang kukuha. Dito kasi sa mundo pag nandito pa yung demonyo sa panahon natin, yung pinagpagalan mo, minsan kukunin ng iba. Amen ba? Minamahal? Yung iba,
nag-ipon na maraming pera, bigla lang hinold up ng mga masamang tao. Pero pagdating sa millennial reign o paghahari ng mga Panginoon, 1,000 taon sa lupa, hindi na mangyayari yan. Kung anong pinagpagalan mo, walang kukuha niyan dahil walang demonyo. Amen? Kaya, napakasarap ng buhay pag walang devil, walang crime, unparalleled peace, puro kapayapaan, puro katuwiran, minamahal. Kaya, yan ang ating pinaghandaan na pagdating ng araw, tayo makapasok sa panahon na yan. Pero pag nandito ka na sa tunay na gawain, wala pong alinlangan yan. Sigurado, kasama ka. Amen? Kasama po lahat anak ng Diyos, minamahal. Ayan. They shall not plant and another eat. Hindi sila magtatanim at ibang kakain. For us, the days of a tree are the days of my people. Kung ano raw ang mga araw ng kahoy, yun din ang araw ng kanyang bayan. So, yung mga kahoy, napakahaba ng edad yan. Na mahal. Daan-daan taon na mahal. Ganon din ang edad ng mga tao. Kasi nga 1,000 taon dito mabubuhay ang mga tao, minamahal. And mine elect shall long enjoy the work of their hands. Ang aking mga pinili ay magsasaya sa gawa ng kanilang mga kamay. Verse 23, they shall not labor in vain, nor bring forth for trouble. Ang kanilang mga pagpapagal ay hindi magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila ay pinagpala, for they are the seed of the blessed of the Lord. Sila ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Amen? Sila ang seed ng pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sino yan? Kayo, tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Sino pa makakarating doon? Kayo na nagtitiis. Kayo na hindi napapagod, hindi nanghihinawa sa anumang mga bagay dito. Kahit na napapagod kayo, hindi kayo tumitigil sa paglilingkod. Tayo po yon, yung makikinabang sa darating na mga araw na yan. Kayo, tayo ang makikinabang sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Amen? Verse 24, and it shall come to pass that before they call, I will answer. And while they are yet speaking, I will hear. Bago raw sila tumawag, ako'y sasagot. Amen? Bago tumawag, sila sasagot na mahal na Panginoon. Nagsasalita pa lang sila, hindi pa tapos sila magsalita, ang mahal na nakikinig na. Yan po nangyayari during the millennial reign of our Lord Jesus Christ. Yung 1,000 taon paghaharap. So, sa mga nangyayari na yun sa mundo, na mahal, dito parang hindi na natin napapansin. Pero sa buong mundo, sa pangkalahatan, na mahal, marami na pong mga taong desperado, na mahal, desperado sila ng buhay. Kaya pinagpala po kayo, kahit kayo mga nanonood, pinagpala kayo, kayo na may takot sa malapino, kayo na totoong Kristiyano, sa mundo, wala ng pag-asa ang marami. Ngunit, pinagpala manak ng Diyos para sa atin. Parang wala lang nangyayari. Parang simple lang, wala tayong takot. Bakit? Sumasa atin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Bago natin, sa verse 25, the wolf and the lamb shall feed together. Yan mo, yung wolf at saka yung kordero, magkakain sila magkasama. Samantala yung wolf, magkalaban yan. Magkalaban yan. Yung kordero at saka yung wolf, magkalaban. Ang leon ay kakain din ng straw katulad ng baka. Ayan o. They shall not hurt nor destroy on all my holy mountains, said the Lord. Walang mananakit, walang magsisira doon sa panahon na yan, during the millennial reign of Lord Jesus Christ. Walang mananakit. Amen? Walang mananakit. Ang mga mababangis na hayop, magiging maamo. Pati leon, pwede makipaglaro sa bata. Yung mga bata, pwede lumapit sa leon. Amen? Bakit? Wala kasing demonyo. Napakasarap ng buhay pag walang demonyo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Napakaligaya
hindi mapantay na kapayapaan, prosperity, pagpapala, nandun lahat, minamahal. Kaya, tiis-tiis lang anak ng Diyos. Samantala, nandito tayo nagpagbaka, nandito naghahari ang kaaway sa mundo, ngunit hindi tayo titigil sa paglilingkod. Bakit? Kahit may demonyo, mayroon pa rin tayong kapangyarihan binigay ng Diyos sa atin para makasurvive. Amen? Para magtagumpay. Yung mananagumpay, sila yung makakarating doon sa inhanda ng Diyos sa lugar na puro katuwiran. The overcomers shall inherit all things. Sabi ng sulatan, ang mga mananagumpay, magmamana ng lahat ng bagay na hinanda ng Diyos. Anong bagay yan? Prosperity, kapayapaan, doon sa millennial reign, then eternity, up till the millennial reign. Pagkatapos 1,000 taon, eternity na, wala ng katapusan. Sino pang makakarating doon? Kayo, tayo. We are the overcomers. Kayo na nagpapatuloy. Kahit na may problema, kahit na mayroong pandemic, kahit na may makahirapan sa buhay, hindi kayo tumitigil. Kayo, tayo, yung mananagumpay sa harapan ng Diyos. Yung pangako ng Diyos matutupad sa atin. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ano pong sabi rito? Dagdagan pa natin, Micah chapter 4, verse 4, the book of Prophet Micah, chapter 4, verse 4. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mikas, Kapitulo 4, ang talata po ay 4. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Kundi sila'y uupo bawat isa sa ilalim ng kanyang punong ubas at sa ilalim ng kanyang punong igos at walang tatakot sa kanila sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Wala lang mangnanakot sa kanila. Wala na. Dito marami nakakatakot, di ba? Marami nakakatakot. Marami nakakatakot. Pero pagdating sa paghahari naman, mahalapin sa lupa ng 1,000 taon, wala nang mananakot. Wala na nakakatakot. Hallelujah! Amen! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya habang tayo naglilingkod, habang tayo nandito sa lupa, kailangan natin magsumikap. Kailangan natin gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kailangan natin sundin ang mga palatuntunan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hebrews chapter 10, verse 21 up to 27. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 10, talata 21 hanggang 27. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos, tayo magsilapit na may tapat na puso, na lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na binisikan mula sa isang masamang budi, at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. At tayo nagtinginan upang tayo mag-ugyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nanalapit na ang araw. Sapagkat yung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala, sa katotohanan ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay na paghukom at isang kabangisan na apoy na lalamon sa mga kaaway. Mayroon tayong high priest, sabi ng Biblia. Verse 21, 10, Hebrews. And having a high priest over the house of God. Sino pinutukoy na high priest? Walang ibang ating mahal na Jesus. So malinaw sa mga sulatan, pag sinabing high priest, tagapamagitan natin. One of the offices of our Lord Jesus Christ, when He became a man, nung siya nagkatawang tao, nung siya nagbangon o mag-uli, isa sa mga kanyang katungkulan o duty o office doon sa kalangitan ay bilang high priest. Pag sinabing high priest, tagapamagitan. Amen? Napakagandang pangako yan. Mayroon tayong tagapamagitan. Kumbaga para maintindihan na mabuti, mayroon tayong tagapagtanggol. Mayroon tayong lawyer, abogado natin. Ano sabi dyan?
Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Tayo lumapit sa Diyos na may totoong puso at siguro na sa ating panampalataya. Sigurado, lahat ng prayer natin ay kaya pakinggan ng ating Diyos na buhay. Amen? Bakit mayroon tayong high priest? Di ba sa husgado natin, pag mayroon kang kaso, mayroon kang pinaglalaban, mayroon kang lawyer. Anong gagawin ng lawyer? Ipagtatanggol ka. Para yung pinaglalaban mo, magtagumpay ka. Pero hindi lahat ng kinukuha nating lawyer o yung mga tao na kumuha ng lawyer, hindi lahat nagtatagumpay sa kanilang mga kaso. Pero sa banal na sulatan, pag ang Kristiyano ka, mayroon kang pinaglalaban, mayroon kang inihingi, mayroon kang pinanalangin, hindi matatalo ang kaso mo. Dahil ang abogado mo, walang kasalanan, matuwid, tagapamagitan mo, laging nananalo. Amen? Amen, sa praise the Lord? Kaya nga, kailangan natin sumampalataya ng lubusan. Dahil lahat ng kahilingan natin, mayroon tayong tagapamagitan. Ayan, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Ayan, si Satanas kasi, ikukundi na tayo. Kukundi na tayo. Hatulan tayo ng kaaway na mahal. Ngunit, pag tayo sumasampalataya ng lubusan sa ating mahal na Panginoon, huhugasan, aalisin yung paglinlangan, huhugasan ang ating katawan ng anumang kasalanan na gawa natin, yan ay hugasan ng malinis na tubig. Ano yung malinis na tubig? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hallelujah! Amen? Kaya sabi sa verse 23, let us hold fast to profession of faith without wavering. Hawakan natin mabuti. Ano yung ating sinampalatayanan? Ano yung ating binanggit? What we have professed. Anong sinabi mo, hawakan mo mabuti. Huwag mong pag-alinlanganan. Kung anong sinabi mo, iyan ay nang mayayari sa iyo. Anong ni-request mo, hawakan mo sapagkat tapat yung nangako sa iyo. Hallelujah! Amen? Let us hold fast our profession of faith without wavering. Paano natin i-apply yan? Hawakan natin ang ating profession of faith. Kung anong sinasabi mo, anong inisip mo, sa pananampalataya, anong kahilingan mo, hawakan mo mabuti yan. Dahil ang tagapagtanggol mo, hindi kaya tanggihan. Bakit? Yung tagapagtanggol mo, walang kasalanan. Matuwid. Amen? Kaya lahat ng nilapit natin, pag may tayong pananampalataya, lahat ng hiniling natin sa mahal na Panginoon, hindi po yan mabibigo. Basta hawakan natin yung ating pananampalataya. What you have professed. Amen? Anong sinabi mo? Anong binanggit mo sa prayer? Hawakan mo yan. At yan ay mangyayari sa iyo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Pag lumalapit ka na mayroong pagkakatiwala. Napakalinaw ang sinasabi. Napakalinaw ang sinasabi. Anong sinabi mo kahit anong bagay na mahirap yan, kaya yan gawin sa iyo. Hawakan mo lang ang iyong panampalataya sapagkat tapat yung nangako sa iyo. Hallelujah. Verse 24, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. Kailangan pala natin ipagpatuloy natin pag-ibig at sa lahat na mabubuting gawa natin. Kasama yan sa paglilingkod natin. Sa pag-ibig natin, ibigin natin ang gawain ng mahal na Panginoon. Ibigin natin ang mahal na Panginoon higit sa lahat. Ang kapwa natin, din ang gawain ng mahal na Panginoon. Then, mabubuting gawa. Palakpakan natin mahal na Panginoon, mabubuting gawa. Amen! Ano ba mabubuting gawa sa Biblia? Yung pagpupuri natin, yung pagsamba natin, mabubuting gawa yan. Pagtulong natin sa kapwa natin, mabubuting gawa. Lalo na pagtulong sa gawain, puro yan, mabubuting gawa. Nakasulat lahat sa banal na kasulatan. Marami tayong kapatiran, talagang inuudyokan sila ng banal na espiritu. Pag narinig nila, patungkol na sa gawain naman ng Panginoon na mahal, hindi po nila inaalis yung kanilang pagtulong. Yung marubdob na pagnanasa na sila maging kabahagi ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Pag nag-announce po tayo na
yung likod natin ginagawa, minamahal, nagugulat na lang po kami, minamahal, bigla po may tumatawag dito sa page natin. Saan sila dako, minamahal, na tumutulong sila, minamahal. Sabi, gusto namin makabahagi sa fasting house dyan. Palapakan natin, mahal na Panginoon, hallelujah! Yan po sinasabi na sa Biblia, mabubuting gawa. At ang mahal na Panginoon ba, kaya natin lampasan sa pagbibigay? Hindi natin kaya lampasan. We cannot outgive God. Kung kaya magbigay ng bagay malaga sa iyo, higit ang Diyos, hindi mo malalampasan. He is the number one giver. Amen? Pakita lang natin na we are willing to follow the will of our Lord Jesus Christ. Kalooban ng Malapinon na tayo lagi magsama-sama. Kalooban ng Malapinon na ating pagtulong-tulungan ang mga kailangan ng kanyang gawain. Nasa Biblia nakasulat. Pagtulong-tulungan. Sa aklat ng gawa, pati yung mga Christian doon, pati mga ari-arian nila, yung iba, kanilang dinispose para lang makatulong daw. Nasa Book of Acts. Para makatulong. Minamahal, nung araw, napakalayo pa ng rapture. Ganun lang kailangan ugali. How much more na sa atin na anytime now, the rapture will take place. Palapangan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! How much more in our time? May iwan lang yung mga bagay. Masasayang lang pagdating ng araw na yan. Lalo na mga non-Christians, may hindi nalilingkod sa Malapino na walang ginawa kundi magpayaman lamang sa mundo na ito. Walang time maglingkod sa Diyos, sa mahal na Panginoon. Pag pinangaralan mo salita ng sabi nila, we have no time. Attend the church, attend Jesus Miracle Crusade. Makinig ka sa mga programa sa radyo, sa television, sa mga webcast, sa mga live streaming. Marami tayong nasasabihan, makinig kayo. Sabi nila, we have no time. Ang sagot nila, wala kaming time. Eh, paano kung sabihin ng mga Lapinon, wala rin akong time sa'yo. Di ba? Wala silang time. Hindi mo alam na may-ari ng oras, may-ari ng panahon, may-ari ng buhay mo, ang Diyos na lumikha sa iyo. Bakit sasabihin mo wala kang time? Hallelujah! Amen? Dapat lahat ng tao, lahat ng time mo, nakatutok palagi sa ating mahal na Panginoon. Kung anong sasabihin ng mahal na Panginoon, dapat doon ka nakaabang. Bakit? Yan ang may-ari ng buhay mo. Yan ang may-ari ng kinabukasan mo. Yan ang may-ari ng lugar na kung saan ang makakarating doon ay wala ng kahirapan, wala ng kamatayan. Yan ang may-ari, tapos sabihin mo wala kang time? Pero pinagpala kayo, mga anak ng Diyos. Dahil anuman ang sinasabi ng Malapinoon, tumatalima kayo. Kaya kayo ang tunay na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Tuloy-tuloy po yung natin, yung ating construction. At naubos na yung budget, bigla po mayroon gagamitin ng mahal na Panginoon. Palapakan natin mahal na Panginoon. God bless you so much. Totoo ang sinasabi ng Biblia. Totoo ang sinasabi ng Biblia na ang mga anak ng Diyos ay may pag-ibig at pinananatili ang mabuting gawa. Verse 25, not forsaking the assembly of ourselves together. Huwag na natin kalimutan ang ating pagkakatipon. Ito na nga. Ito ang mga anak ng Diyos na umiibig sa mga Panginoon. Kahit na may problema, kahit na may pandemic, hindi po pinababayaan ang pagkakatipon ng mga banal. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Hindi nyo pinababayaan. Nandito kayo palagi. Kahit sa mga bahay ninyo, hindi nyo pinabayaan ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Huwag kalimutan daw, sa Biblia, not forsaking the assembly of ourselves together. Hindi natin kinakalimutan ang pagkakatipon. Dahil sa pagkakatipon natin, nandoon ang ating lakas sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil nakikita natin na malapit na ang araw, sabi dito, not forsaking the assembly together as the man of some is. As the man of some. Mayroon daw iba na kinakalimutan ang pagkakatipon. Yung iba kinakalimutan. Pero yung mga gusto makasama sa rapture,
hindi po yan nakakalimot sa pagkakatipon. Amen? But exhorting, mag-aralan. Mag-aralan daw, sabi ng Biblia. Kaya tayo nakakatipon kasi isa sa mga layunin ay nag-aaralan tayo. Nag-aaralan. Amen? Ano pa? And so much more at marami pang bagay. Nakakatipon ka, kumbaga sa kahoy, kumbaga sa panggatong, yung isang panggatong, hiniwalay mo doon sa tumpok ng umaapoy, mamamatay yung kanyang apoy. Di ba? Iwalay mo yung isang panggatong, yung maraming panggatong na nagliliyab, iwalay mo isa, mamaya-maya, mamamatay yung apoy. So, ganun din sa espiritual. Pag wala ka sa pagkatipon, unti-unti mamamatay ang apoy mo ng Espiritu Santo. Unti-unti ka manlalamig, minamahal. Pero kailangan, lagi ka nandito dahil nakikita mo ang pagdating ng araw. Anong pagdating ng araw? Pagdating ng araw ng pagbabalik ng ating Malapinoon. Ang kukunin lamang yung nagliliyab ang apoy ng Espiritu Santo. Palakpakan natin, Malapinoon. Amen? Yung nagliliyab, yung apoy ng Espiritu Santo, yung mainit, yung nagniningas ang apoy. Lahat mo tayo may Espiritu Santo, lahat tayo. Pag nabautismohan ka sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, mayroon kang banal na Espiritu. So ang duty natin ay paliyabin yung banal na Espiritu. Kasi hindi lahat pare-pareho. May iba, malaki ang apoy, may iba maliit. May iba naman, malapit nang mamatay yung apoy. Ano ang duty natin? Kailangan pagliyabin yung apoy ng Espiritu Santo. So ano ang paraan para magliyab pala Espiritu Santo mo? Kumbaga sa panggatong, kailangan huwag kang hiwalay doon sa tumpok ng maraming panggatong. Pag humiwalay ka, mamamatay ang apoy mo. Amen? Di ba yung mga tupa, nakikita niyo yung mga tupa, yung literal na tupa, yung alaga ng tupa. Yung mga tupa, pag naglalakad yan, hinamahal, pag nanginginain yan, hindi naghiwalay. Sama-sama yan sila, dikit-dikit yan, ganyan mga tupa. Alam mo bakit? Kasi pag humiwalay ka, pag isang tupa na hiwalay, yan ang inaabangan ng wolf. Ano ba yung wolf? Yung, lobo. Ang lobo, nakaabang yan palagi pag may tupa. Kasi yun ang kinakain nila. Yun ang masarap na pagkain ng lobo, yung tupa. Yung literal na tupa, na ilagaan, yung hayop. May lobo yan nakapaikot. Hanggat yung mga tupa nagdidikit-dikit, hindi sila makalapit. Pero pag may humiwalay, yun na inabangan nila. Sisilain nila agad yan. So ganun din tayo. Dapat lagi tayong nakakatumpok. Pag humiwalay ka, yan ang gusto ng kaaway. Bakit? Wala ka ng laban sa kanya. Nag-iisa ka lang. Pag nandito ka sa tumpok, malakas ang apoy mo, hindi ka kaya lapitan ng lobo. Amen? Praise the Lord. Kaya sinasabi ni Biblia, huwag kalimutan ang pagkakatipon. Bakit? Nagliliyab ka pag nagkakatipon ka. Kasama ka nagliliyab. Kahit na hindi ka nagliliyab, pag lumapit ka sa panggatong, yung apoy na walang, yung panggatong na walang apoy, pag idikit mo yan sa maraming umaapoy, mamaya-maya, mag-aapoy din yan. Malapakan natin, Malapino. Kaya utos ng Malapino, huwag kang makalimot sa pagkatipon. Dahil dito ka mag-aapoy. Mahahawaan ka ng apoy. Amen? Pag dumikit ka sa apoy, mag-aapoy ka rin. Dumikit ka sa malamig, malalamig ka din. Malapakan natin, Malapino. Hallelujah! Hallelujah! Amen? Sabi nga natin na madirong araw, kung nangangaral, mga Bible study, huwag kayong didikit sa Kristiyanong malamig, malalamig ka din. Dumikit sa Kristiyanong mainit, iinit ka rin. Tama, di ba? Amen ba? Dahil pakinggan mo Kristiyanong malamig, puro negatibo na sa isip niyan. So, mahawaan ka rin yan. Pero dikit ka sa Kristiyanong mainit, puro ding salita ng Diyos marinig mo. Puro kabutihan ng Malapinon. Kaya iinit ka sa paglilingkod sa ating Malapin. Kaya not forsaking the assemblies of ourselves together. May nabasa akong sulat. Yung kaya pala yung mga sagubat, yung mga virgin forest sa ibang bansa, marami mga virgin forest eh. Sa atin, wala nang virgin forest dito. Lahat ng forest dito, inano na. Ang tawag doon? Kalbo na yung mga forest natin.
Sa dami ng kurap. Sa dami ng kurap, hindi naman lahat kurap ha, pero maraming kurap, marami rin mababait. Hallelujah! Amen? Di ba? Alam mo yung mga puno ng kahoy, pag yan ay umulan na malakas doon sa bundok, yan ang pumipigil sa tubig. Tama ba? Yan, para hindi tuloy-tuloy na pumunta sa mababang lugar, para hindi magbaha. Alam na maraming tao yan, ngunit maraming tao, walang pakialam sa buhay na iba, pinagpuputol, pinagkakalbo, yung mga puno. What is the reason? Because of money. Kasi maraming pera dyan sa mga puno ng kahoy. Di bali mamatay kayo, basta ako'y maraming pera. Maraming taong ganyan. Pero salamat sa Diyos, ang mga binago ng Diyos, mayroong pakialam sa kapwa nila. They value life more than material things. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! They value life more than material things. Pero mga tao walang Kristo, they value material things more than the lives of others. Mas malaga sa kanila yung material things sa buhay ng ibang tao. Ano sabi dyan? Kaya yung isa sa mga nabasa ko, nagpunta siya sa Virgin Forest, doon sa ibang bansa. Mga 3 silang tao. Ang ginawa nila, nagliyab sila habang sila natutulog, nagpaliyab sila ng malalaking puno doon. Kiminuto nila yung kahoy, pinapaliyab nila. Kasi, ang purpose pala, kasi maraming mga sawa na malalaki doon, maraming mga leon doon sa mga Virgin Forest, napakadelikado. Pag natulog ka, malamang, pag wala kang kahoy na niliyaban, nag-aapoy magdamag, malamang pagising mo, nasa loob ka na ng tiyan ng sawa. Pagising mo, bakit madilim? Yung pala, nasa loob ka na ng tiyan ng malaking ahas. Ganun daw, ganun katindi doon sa pinupunta na Virgin Forest. Mga leon, malalaking ahas, mga mabangis hayop, hindi ka pwede matulog na walang apoy. Dahil lalamunin ka ng buhay, kakainin ka ng buhay, habang natutulog ka. Kaya ang ginagawa nila, nakapaikot yung malalaking kahoy, nagliliyab yun, magdamag. Pag walang ganyan, hindi ka na magigising na buhay. Na mahal. Yan, nabasa ko ang kwento nila. So nakasurvive sila. Paggabi, gano'n ginagawa nila. Na mahal. Inabot sila ng ilang linggo doon, nakabalik sila ng buhay. Ganun din sa spiritual, mayroon din aral. Kailangan laging may nagliliyab dyan sa'yo. Bakit? Pag mainit ka, hindi ka kaya lapitan ng demonyo. Hallelujah! Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya mo yung maglabas ka dyan ng tinulang manok. Maglagay ka ng tinulang manok na maraming pusa dyan, nakapaikot. Malamig. Tumalikod konti. Paglingon mo, wala na yung tinula mo. Ubus siya. Malamig kasi. Hindi yan tatantanan ng mga pusa kasi malamig. Pero ilagay mo yung kumukulo dyan na manok, napakainit. Yung pusa umiikot na, hindi kaya lapitan. Bakit? Mainit. Takot sila sa init. Di ba? Ganon din. Ganon din. Sa huling panahon, ang demonyo, grabe, matindang ginagawa niya na mahal. Gusto ka kainin ang buhay. Lahat gagawin niya para wasakin ang buhay mo. Pero pag mainit ka, hindi ka kaya lapitan na masamang espiritu. Hallelujah! Amen? Hindi ka kaya lapitan ng mga masamang espiritu. Lagi ka nagpupuri, lagi ka nananalangin, yun ang mahal. Matuwid ka, hindi ka kaya lapitan. Nakatingin lang sila sa'yo. Abangan ka lang hanggang lumamig ka. Magmainit yan, demonyo malay, nakatina. Ganun-ganon lang sa sayo, hindi siya makalapit. Pero pag lumamig ka, sakmalin ka agad. Kaya ibig sabihin, Kristiyano, mga anak ng Diyos, laging mainit, naglilingkod sa ating malapay. Hallelujah! Amen! Ano ang dahilan bakit ang Kristiyano nanlalamig? Number 1 reason is kasalanan. Kasalanan. Anong sinabi sa verse 26? For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Kung sinasadya na natin magkasala, na tinanggap natin ang kaalaman ng katotohanan, wala nang natitirang hain para sa kasalanan.
ang mga Kristiyano, kahit Kristiyano ka na, nagkakasala ka pa rin. Ngunit, huwag lang yung kasalanan sinasadya. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Hindi yung sinasadya. Yung hindi natin gusto. Yun. Hindi natin gusto, pero nagawa natin, naintindihan. Pero yung alam mo na, ngunit sinasadya mong, lagi mong ginagawa, yan po ay nakakatakot sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pero pinagpala pa rin tayo. Dahil sa totoong gawain ng mahal na Panginoon, lahat po, nandyan palagi ang basbas ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Amen! Hindi po nawawala ang paghuhugas ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Pag nandito ka sa tunay na gawain, ang Banal Espiritu, kikilos at maramdaman mo yan. Pag naramdaman mo na yan, lahat ng pagkukulang mo, nilinis na yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Matthew 24, verse 44 and 45, last verse. Pakibasa. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 24, ang talata po ay 44 hanggang talatang 45. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambayanan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Ano? Babalik ang mahal na Panginoon sa oras na hindi mo sa iniisip. Tingnan mo? So, ang maiwan sa rapture, mga Kristiyano na hindi lagi nag-iisip patungkol sa mahal na Panginoon. Kaya dapat araw-araw pala, lalo na sa huling mga panahon, araw-araw, lagi nating binubulay-bulay ang mahal na Panginoon. Paano natin masunod ang kayang banal na kalooban? Amen ba, mahal? Bakit mahirap ba mga utos ng Diyos? Madali lang. Hindi mabigat ang mga palutuntunan ng mahal na Panginoon. Dadalo ko lang, sasamba ka lang, magtatapat ka lang. Hindi mahirap. Madali lang. Hindi mahirap. Yun na mahal. Sabi natin mga pastor, mas pinagpala kayo kaysa sa amin. Sabi ng pastor, kami ang dami namin dinaanan na kahirapan. Kayo, kaunti na lang, nandyan na, pabalik na ang ating mahal na Panginoon. Kaya mas pinagpala kayo sa amin. Amen? Ano sabi sa verse 45? Who then is a faithful and wise servant whom his Lord hath made ruler over his household to give them meat in due season? Sino raw? Yung matalinong alipin. Matalinong lingkod ng Diyos. Nagbibigay ng pagkain sa tamang kapanahonan. Ito mo ang tamang pagkain sa tamang panahon. Ang tamang pagkain sa tamang panahon. The Word of God, the message of the hour, walang iba, kundi lagi nating pakinggan na ang mahal na Panginoon, whether you believe it or not, whether you are aware of not, kayo nanonood. Ang iba sa inyo, marang hindi aware. Pero ang tamang mong pagkain sa mga panahong ito na end times o panahon ng mga kahirapan sa huling panahon, ang tamang mong pagkain ay yung mga bagay na lagi kang mabusog ng banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang mga pagkain na dapat kainin mo ay pagkain patungkol sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Patungkol sa mga pangako ng Diyos. Patungkol sa mga mangyayari sa mundo na ito. Dapat yan ang kakainin mo. Dapat yan ang pagkain mo. Ibig sabihin, lagi kang handa. Pag kinakain mo yan, lagi kang mainit. Bakit? Ang mga isip natin, hindi na mapupunta sa mga bagay dito. Sapagkat alam mo na ano nangyayari sa mundo na ito. Kailan kainin mo ng salita yan, nasariwa na pagkain. Huwag kang kumain ng mga sariwang mga luma. Ang kainin mo, pagkain na sariwa, para lulusog ka. Ano yung pagkain na yan? Pagkain sa tamang oras, sa tamang panahon. Ano yung pagkain na yan? Salita ng Diyos para sa pagmalapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pagkain na para lumusog ka sa spiritual, para ang anytime na babalik ng mahal na Panginoon, nakahanda ka. Marami mga ibang mga churches sa buong mundo, ang pinapakain nila ay mga bagay na hindi nasariwa. Pero dito sa itong iglesia, pinapakain ng ating mahal na Panginoon through the man of God, through his family, ay sariwang pagkain ng salita ng Diyos. Sariwa! Amen?
Hindi po yung luma, kundi sariwa na pagkain ng salita ng Diyos. Kailangan laging sariwa ang pagkain natin. Ang mga Kristiyano ay katulad ng agila. Ang agila hindi po yung kumakain ng bulok na pagkain. Ang kinakain niyan, sariwa pa. Sariwa, gumagalaw. Yun ang kinakain ng agila. So ganun anak ng Diyos, hindi bulok na pagkain. Hindi pagkain para sa lumang pagkatao. Hindi na para sa mga bagay sa mundo nito. Ang sariwang pagkain mo, sariwang pagkain, lagi mong naramdaman ang banal na Espiritu pag sumasamba ka sa pagpupuri sa malapit. Amen? Sariwang pagkain. Yan po ang ginasabi ng malapit noon sa binasa natin. Who din as a faithful and wise servant whom his Lord has made ruler over his household to give them meat in due season. Due season. Hindi na po yung mga ano pa iniisip natin sa mundo na ito. Hindi na yan. Ang pagkain natin sariwa, iniisip mo, paano ka makasama sa pagbabalik ng ating Malapinoon. Dapat lagi tayo nag-iinit sa paglilingkod. Laging nagliliyab ang ating pananampalataya. Ang banal na Espiritu, laging nagliliyab sa mga buhay natin. Amen? Pag ang isip natin nahati sa mga bagay sa mundo na ito, hindi magliliyab ang banal na Espiritu. Maniwala ka, hindi magsinungaling sa salita ng Diyos. Sabi naman ng Pinoon, you cannot serve Mammon and God at the same time. Hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Isa lang ang paglilingkuran mo. If you serve the world, you will hate the Lord. If you serve the Lord, you will hate the world. Kamuhian mga bagay na pansamantala pag nalilingkod ka sa malapit. Ibig sabihin, hindi man kamuhian. Ibig sabihin, matimbang talaga. Pag nalilingkod sa malapit, matimbang sa iyo mga bagay. Yung mga bagay dito, mababa lang sa'yo, baliwala sa'yo. Kaya, you cannot serve. We cannot serve two masters at the same time. Isa lang ang ating master. Walang iba ang ating Malapinoon. Kung ano sinasabi niya, yun ang gagawin natin. No matter what it costs. Kahit na masakit sa atin, kahit na mahirap para sa atin, yun ang gagawin natin. Sigurado ka sa kasama. Sigurado ka kasama sa pagdagit ng mga banal. Samantala, habang tayo naglilingkod, of course, hindi po nawala mga problema. May mga katitisuran, may mga problema sa mundo. Hindi po yan nakapagtaka dahil may demonyo dito na kumukontrol sa mundo ko. Pero pagdating ng araw, pag ikaw magtagumpay at lahat ng anak ng Diyos magtatagumpay, doon ka na, doon na tayo pupunta sa wala ng kamatayan, wala ng kahirapan, lahat ng bagay na kailangan mo, hindi mo na hanapin, nandoon lahat. Kaya, mapalad ang nagpatuloy kayo. Kahit kayo na nanood sa inyong mga bahay, kayo na nagpapatuloy, hindi nagsasawa, gumawa na mabuti, iniibig ang Diyos, iniibig ang kapwa, iniibig ang gawain ng Panginoon. Kayo hindi nagsasawa. Mahal, kayo ang tinatawag sa Biblia na mananagumpay. Mananagumpay. Yung hindi napapagod, hindi nagsasawa, gumawa sa kaluman ng Panginoon. Kayo ang tinatawag sa Biblia na overcomer. Yung mga tumatalikod, nagkikwit. Hindi po yan mananagumpay. Pero yung mga katulad ninyo na nagpapatuloy, ang tawag sa Biblia, overcomer, mananagumpay. Purihin ang ating Malapinoon. Palakpakan natin, Malapinoon. Hallelujah! Habang tayo maawit, namahal sa isang awitin, minsan na po natin sambahin ang ating Malapinoon Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Panalangin. Ang panalangin ay pagpalain. Makarating sa iyong piling. Habang tayo mawit, minsan na ba natin papurihan ating malapit ni Jesus. Ay para sa mga banal sa katulad ko na nagsusumika, nagtitiis upang makarating ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang basa
ko. Ang tagumpay ko ay matamo kung magsusumi ka, magtatapat sa paglilingkod. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong pawiin. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong pawiin. At ang Jesus ay sa akin. Ako ay nasa langit na. Anong ligaya ang makapiling ka? Tuoy walang iyakan. Anong saya ang madarama? Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong pawiin. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong pawiin. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. Yes, hallelujah. Ang pasanin ay iyong pawiin. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Iba't ang langit. Ay para sa Mahal, mga magsisisi tayo. 10 na mga nanonood sa inyo. sa katulad ko na naghahangad, Gusto naman namin magpapalain kayo. na Gusto niya gagaling kayo sa mga sakit ninyo. Kalooban naman kayo noon, nagagaling kayo. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Ang panalangin Kalooban ng Diyos na malutas ang problema ninyo. Hallelujah. na makarating sa iyong piling. Yes, Lord. Hallelujah. At ang pasanin ay iyong pawiin. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong pawiin. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Purihin natin ating malabay na hallelujah. Yan ang ating pinakamimiti, wala ng iba. Makarating tayo sa piling
ng ating Diyos na buhay. Makita natin ang mukhaan ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Na makarating tayo sa piling ng ating mahal na Panginoon. Yan na ang pinakamahalaga sa mga puso natin. Baliwala mga bagay sa mundo na ito. Baliwala yan. Yan ay pansamantala lamang. Ang pinakamahalaga, yung makarating tayo sa piling ng ating Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Kaya kahit na may mga pagsubok, hindi ka titigil sa paglilingkod. Yan ang susi para makarating ka sa piling ng mahal na Panginoon. Yan ang pinakamaligayang buhay na makarating tayo sa piling ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Ikaw ang tunay na pinagpala. Pag nakasama ka, makarating sa piling ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Maraming kabigatian sa mundo na ito. Ngunit, hindi ka mababayaan. Tutulungan ka ng Diyos para magtagumpay at magmana ng buhay na walang hanggan. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Huwag ka magsasawang maglingkod sa malapit. Ang tunay nating kapahingahanin wala dito sa mundo na ito. Ang tunay nating kapahingahan pagdating natin sa piling ng ating malapit. At the presence of our dearest Jesus, yan ang tunay na rest, ang tunay na kapahingahan. Napakasarap mag-blink sa napakasarap magpuri sa malapit. Bagamat napapagod ang ating pisikal na katawan, ngunit pag naramdaman mo ng banal Espiritu, may panibagong lakas ka sa paglilingkod sa ating mahal. Hallelujah, 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 my Jesus, hallelujah, hallelujah. Itaas natin ating mga kamay na mahal. Magpakambaba tayo lahat sa malapit noon. Maging sa mga nanonood. Let's humble ourselves before the eyes, before our dearest Jesus. Pag lumalapit tayo sa Kanya, lalapit din siya sa atin. Hallelujah. Pag mababa tayo, diyan bababa sa atin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kagalakan ng Ama sa langit na manak ng Diyos ay pinagpapala. Yan ang kalooban na may kagalakan ng Ama ng kanyang mga anak ay malulusog sa espiritual. Nakaready sa pagbabalik niya. Yan ang kagalakan ng ating mahal na Jesus. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah!
Totoo at buhay ang Diyos na mahal. May tumawag sa atin, malibha ang kayang karamdaman. Wala na po silang pag-asa. Sabi niya, Brad, parang wala na ako sa mundo, wala sa pag-asa. Nung nanalangin tayo, sabi ko, so nagdala mga pastor, huwag ka mawala pag-asa. Mahal ka ng Diyos, buhay ang ating malapinon. Yung pinanalangin, maya-maya, siya po'y pinagaling ng ating malapinon. Pinagaling. Ganyan, pag mayroon kang Diyos, may malapinon kang tinatawagan, mayroon kang mga pagtitiis, ngunit mayroong mahal na Panginoon na sa pangailangan mo, tutulong sa iyo. Hallelujah! Kung kayo may sakit, katulad ng mga tumawag sa atin, ura mismo, pinagaling sila ng ating malapit Jesus. So, nagdalangin natin, malapastor. Gaano ka mahabagi na malapit noon? Hallelujah! Gaano ka totoo? Nasa bingit na siya ng kamatayan, ngunit buhay ang Diyos! Hallelujah! Pinagaling! Hallelujah! Kaya bakit hindi tayo maglilingkod sa Panginoon? Bakit hindi ka maglilingkod? Bakit hindi ka magtitiis? Ang mga tiis na yan ay pansamantala lamang. Ngunit ang pangako ng mahal na Panginoon, walang katapusan na kaligayahan at buhay na wala hanggan. Kaya sa mga may sakit, huwag ko kayo mag-alinlangan. Buhay ang malapino, ilagay yung mga kamay sa mga ulo ninyo, lahat ng mga may sakit. Hallelujah, lahat ng may problema, itaas po yung dalawang kamay. Lahat ng nagugulumihanan sa mga buhay, itaas ang dalawang kamay. Kahit anong klaseng sakit yan, kaya yan pagalingin ng ating mahal na Jesus. Walang imposible sa Kanya. There's nothing impossible without there is Jesus. Hallelujah! Bakit nandito pa tayo? Bakit nakatayo tayo? Ang dami natin pagsubok dinaanan. Bakit nandito pa tayo? Dahil walang imposible sa ating mga. Jesus. Ilagay mo kamay sa ulo may sakit. Upod na kilaman sa langit sa matamis sa pangalan ng aming pinakamahal na Jesus. Siya nang dalangin ng man of God ay mga pastor. Lahat ng mga sakit, maging magkapatiran, 10 ng mga webcast viewers. Pagaling mo po sila sa ng karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, COVID. Ikaw pa magpagaling sa wala. In Jesus' name, may mga problema sa buhay pananalapi. Bless them, O Lord. Solve the problems, O God. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Bless them, Lord, sir. Heal the sickness of Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. At aming sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, demonyo ng COVID, lumayas ka ngayon din sa anak ng Diyos. In Jesus' name, sickness be healed, problem be solved. In Jesus' name. Hallelujah. Lutas ng problema ninyo, magaling na kayo. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat naniniwala na magaling na kayo at pinagpala kayo. Taas ang kamay. Sumagot tayo ng 3 beses. Tumalon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ating malapinon. God bless you so much. Makuha po muna natin sandali. Pwede na binabino sa ating mga announcement. Tuloy-tuloy pa ang ating webcast. Live streaming every Wednesday, Friday, and Sunday. Sa Sunday po i-announce natin kasi nandito lahat ang kapatiran natin kung anong babaguhin natin mga oras natin sa sunod nating gawain. Kung ibabalik na ba natin ating overnight prayer o babalik na ba natin mga oras, sa Sunday po natin i-announce. Minamahal. Kasi nandito po lahat ng ating namahal na kapatiran. And
mayroon po isang pagbati dito, beloved Brother Jonathan Katangi. Happy birthday, beloved Brother Jonathan. God bless you, mga kapatid. Isa sa mga talented instrumentalist natin, beloved Brother Jonathan. God bless you more, Brother Jonathan. May you have many more birthdays to come. Greetings to beloved parents in the Lord, beloved children, at sa lahat ng mga kapatiran po natin sa dako ito. Praise the Lord. God bless you so much, beloved Brother Jonathan. At meron po tayong kapatid na pinagpala from Canada. Hindi natin bagit ang pangalan. Nagpadala po sa kapon ng 20,000 para po dito sa likod na mahal. Kaya po, kinuha na po namin doon sa Siborana Laurier. Dito po sa likod natin. Tumatawag sila sa ating, doon sa page natin, doon sila message. Maganda po yan, doon kayo sa page mag-message para naalam po ng marami. Ayaw ko po na ako lang nakakaalam o kami lang. Gusto ko lahat ng mga workers o kapatiran malaman. Amen? Diba? So praise the Lord. Mas maganda yung kita ng lahat. Walang nakatago. Mas gusto natin yung ganyan. Kaya salamat doon kayo nagkumukontak sa page ng Baliwag. Doon po kayo kumukontak. Salamat mga kapatid. Pagpalain ko ng lubusan. At mayroon rin po nagpadala sa ating sasakyan ng 5,000 kahapon. Kaya umabot na po ng 33,000 yung hawak natin. Bibigyan natin mamaya kay Brother Ernesto yung pera na nandito. Iba na ibigay na yata. Yung iba naman hindi nila binabang to bank. Iba ano lang, through Cebuana o remit, to ganun lang. Kaya doon sila sa page sumatawag. Pero yung iba naman siguro, anytime na gusto nyo through bank to bank, mayroon po tayong bank account Brother Ernesto na pinagamit po sa atin. Kung gusto nyo po bank to bank, pwede po nyo yung i-message sa page natin para ibigay po namin sa inyong bank account ni ating beloved Brother Ernesto Marquez. Yan po ating sasakyan, andyan po, nakaready yan. Hindi po natin ginagamit, hindi pa binibigay sa atin kasi kulang pa yung bayad natin. Pero nandiyan po naghihintay, kaya mabot na po ng 38,000 yung hawak natin. Sa ilang araw pa lang yan, minamahal. So, kabagal naman na po yun, hindi po yung magtatagal. Dito ating pong sa likod na fasting house, ang dami pong quarter yan, fasting house, iba naman tirahan ng mga workers. Meron pong isang worker na i-assign po dito. Hindi pa po makalipat, i-assign po dito ang beloved Peach. Dito po, mag-asawa po, pinapa-assign dito. Pero hindi pa po sila makalipat kasi hindi pa tapos yung quarter sa likod, saka yung fasting house. Kaya pag natapos yan, initay po, pupunta na po sila ito. Kasama po natin, dagdag na workers. Isang mag-asawa, isang anak po sila from Antipolo na mahal. Tumawag na po sa akin, sabi ko, hintay-hintay lang kasi hindi pa tapos yung ginagawa sa likod. Pero tuloy-tuloy po yan na mahal. Tuloy-tuloy po yung construction sa likod. Malapit na po yan matapos, minamahal. So napakabait na malapay noon. Kung nauubos na yung budget, bigla po may dumarating. Sino pong ginagamit? Mga anak ng Diyos. At ang pangako ng mga Pinoon, lahat ng ginagamit, isang tiyak na bagay, 100%. Anong pinagkaloob niyo? Babalik sa inyo ng maraming beses. Walang duda. Hindi man agad-agad, but it will come your way. Isang araw, darating po sa inyo. Dahil ang mga Pinoon, nangako yan. Basta sa gawain ng mga Pinoon ang ginawa ninyo, yan po ay mayroong gantimpala galing sa mga Pinoon. Praise the Lord. Purihan natin mga Pinoon at kung wala na pong announcement, duwa ko muna tayo sa ating closing prayer bago po tayo sa isa pang announcement. Beloved Brother Orlando Magaling sa ating closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise God. God bless po sa ating beloved owner and preacher, beloved Brother Freddy Hasis. Mga minamahal, tayo magkaisa manalangin sa ating pansamantalang pagtatapos. O Diyos sa mga banal, sa kataas-taasan, Diyos na makipangarihan sa lahat, sa pangalan na aming pinakamamahal pa ng Jesus, sa unat dalang po namin, beloved Honorable Pastor, Will D. Sadomeda, minsan pa mga panoon, kami nagpupuri ng papasalamat sa matagumpay na ipinagkaloob mo po sa aming banal na gawain. Maraming salamat po sa aming mula po pasimula hanggang sa huling bahagi, mga Panginoon, mula po sa pag-aawitan ng mga makalangat na awitin, maging joyful, maging solemn song, maging sa mga nagpahayag po ng mga buhay na patotoo at pasasalamat, maging sa naging awitin po namin beloved choir, maging sa mga nagtapat po sa pagbibigay ng ika-10 bahagi at mga handog at higit sa lahat mga Panginoon sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aming napakinggan sa aming beloved mga aral ngayong hapong ito. At maraming salamat din po sa pagkilos ng iyong matamis, banal presensya sa aming kalagitnaan. At mga Panginoon,
Minsanan pa kung paano niyo po kami pinag-ingatan patungo sa banal na gawain ito, gayon din po ang aming dalangin. Napag-ingatan mo po ang bawat isa hanggang kami makauwi sa kanilang mga tahanan ng ligtas at maluwalhati. At malapanaan, gayon din po ang aming dalangin na muli niyo po kami ibalik sa susunod na araw ng banal na gawain upang sa gayon ay sama-sama ka po namin muling pupurihin, sasambahin at pasasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain mo po kami. Ito po ang samat dalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Praise the Lord.